Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel. Ako po si Lionel97 Vlog na lagi-lagi po nagbibigay ng tips dito sa tindahan. So ito po yung ating karanasan po sa ating loob ng 4 na taon na po tayo, ay malapit na po tayo mag-4 na po taon. So ito po ay isi-share po natin yung ating mga karanasan po natin. 3 lang po yun, yung mga bagay-bagay na pwedeng ipagpalugi sa iyong tindahan, dahil ito po ay talagang naranasan ko po dito sa ating tindahan. So bilang isang sari-sari store owner, maliit lang po itong ating tindahan. Hindi po kagaya ng mga ibang vlogger na malalaki po yung kanilang tindahan. So i-share po natin to po kung paano po siya nakasurvive, kung paano po siya nakasurvive sa mga ganun calamity, mga typhoon, na malalaking typhoon. So ang ibig ko pong sabihin guys ay kung ikaw ba ay magiging consistent kapag dumating yung mga ganun pagsubok dito sa tindahan natin. So kagaya sa atin, ng mga nakaraang bagyo ay halos 5 araw po talagang walang kuryente dito sa amin. So malaki na po yung nawala dito sa tindahan natin kapag ganun po ang nangyayari. So ano po dapat ang natin gagawin? Kasi tuwing taon-taon po yun guys, kapag dating ng bear month ay matag-ulan na po dito sa amin at sunod-sunod na po yung bagyo. So napag-aralan ko na rin po yung mga techniques before dumating yung typhoon. Sigurado ay ganito po yung gagawin nyo guys. Mag-imbak na po kayo ng maraming mineral water. Yung mga tawag nito 25-30 na tubig ay sigurado po yan, ubos na ubos po yan pagka ito ay dumating yung bagyo. So ang nangyari po kasi guys ay before yung typhoon, naging mabenta po yung mga tubig, sardinas, noodles, itlog. Ayan po talaga yung mga mabenta. Mantika, ayan po talaga yung mabenta kapag tawag nito yung parating na yung bagyo. So ano ba yung ibig ko pong sabihin dito kung bakit kailangan po natin magbukas before yung typhoon? Kung kaya magbukas habang may typhoon, ay ganun po yung nangyari sa atin guys. So isa yun sa ating ibibigay na tips kung paano makasurvive ang isang tindahan. So ito guys, yung ating ibibigay na tip ay yung consistent tayo. Consistent po tayo sa pagbubukas ng ating tindahan kahit sa anong bagay, para makuha mo yung totoong makikita mo talaga yung paano paglago ng tindahan mo, yung pagiging consistent mo. Dapat ikaw ay laging bukas, kagaya nangyari sa amin nung tawag ito, yung malakas na typhoon ay nakabukas po kami guys. Kami lang po yung bukas, yung ibang store ay natakot kasi nga lumulubog na yung ibang lugar. Sa amin ay tuloy-tuloy pa rin kasi okay naman yung harapan ng store namin. So maraming customers guys na naghahanap ng mga hindi nakahanda. Hindi po kahit sinasabi lagi sa TV na maghanda. Marami pong customers na matitigas ng ulo. Kasi sa oras ng typhoon ay bumibili po talaga sila ng mga magkain, ulam, lalo na po yung tubig na sinasabi ko. Pagdating po ng kinabukasan ng typhoon, ayun po guys, makikita mo talaga kung sarado na po yung lahat yung ating mga ibang tindahan. Sa amin lang po ay naging bukas at consistent. Ay nakabawi po tayo guys ng benta, pero yung iba naman ay hindi naman po nakabawi. So makikita mo guys yung consistent ka, yung apekto ng kung tinatamad ka ng magbukas, ay tatamarin na rin po yung customers po sa inyo na mamimili. So pangalawa guys, yung magiging focus ka sa iyong ginagawa. Mag-focus ka po doon sa tindahan mo. Huwag ka pong mag-iba-iba ng kung ano-ano yung mga paninda mo na hindi naman dapat angkop dyan sa tindahan mo. Hindi naman angkop doon hindi naman demand doon sa lugar mo, o kaya hindi naman mabenta, ay kung ano-ano na lang yung mga binibili mo. So mag-focus ka lang guys doon sa dapat na gusto mong ibenta, yung mga fast moving, mag-focus ka lang muna doon. So yung energy mo kasi, kung marami kang iniisip, marami kang gustong gawin, so nawawala na yung focus mo kahit sa anong bagay man. Kapag hindi ka nakapokus ay siguradong ma-failed ka. So dapat nagiging focus po tayo sa ating pag-display, pag-aayos, focus po tayo sa customers, kung sino yung target market po natin, mag-focus po tayo doon. Huwag po tayong paiba-iba. Huwag po tayong paiba-iba kasi si customers ay malilito. So pangalawa na po yun guys. Unang-una ay consistent. Pangalawa ay tawag nito,
yung mag-focus po tayo. So ito yung pangatlo. Ito siguro yung pangatlo na dapat natin ay matutunan po natin solusyonan yung problema. Kung ikaw ay may problema yung sa tindahan mo na guys, ay huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, huwag mo nang hayaan kung na ikaw ay patamad-tamad. Kung may problema na yung tindahan mo, ay gawa mo ng solusyon guys. Kung ikaw ay namumroblema sa kapital mo, ay gawa mo na agad ng paraan yan guys. Kung ikaw ay nakikita mo ng konti-konting nalulugi na yung tindahan mo, ay wag mo nang patagalin guys. Hanapin mo na kung ano yung problema, kung saan ka nalulugi. Baka naman yung sa pamilya mo ay kinukupit-kupit na yung mga pera, o yung mga anak mo ay kinukuha na. Wag kang pabagal-bagal yan, dahil napakabilis pong bumagsak ang isang tindahan kapag ganun po ang nangyayari. So solusyonan ang isang problema. Wag mo pong pabayaan na, wag mo pong antayin pa na huhuliin kung sino yung nangunguha ng pera. So dapat action na muna agad. So ayun po dapat ang ating gawin, kahit ano pang bagay sa pamilya, sa personal. Kung may problema na, ay dapat hanapan po natin ng solusyon. So ayun yung mga dapat natin nangyayari sa tindahan, kung paano siya makakasurvive guys. Mahirap po magsimula sa lahat ng bagay, pero kapag nakapagsimula ka na, medyo tumagal-tagal ka na, ay napakadali na lang yan, nagiging hobby mo na lang yan. Kung may dumating man na problema, ay kayang-kaya mo nang solusyonan yan, kasi napagdaanan mo na yung unang step guys. So kagaya sa amin, 5 araw tayong walang kuryente. Anong dapat natin ginawa? Hindi po tayo nagpakita ng kahinaan ng loob, hindi po tayo nang hinayang. Yung mga nabiyo po natin, yung mga ice cream, yung ating tinatawag yung mga soft drinks, ay hindi po mabenta dahil hindi po siya malamig, pero hindi po tayo nang hinayang. Ganun po talaga ang buhay, ganun po talaga ang negosyo, hindi po siya araw-araw ay Pasko guys. So yun, sa lahat ng mga na-inspired dito sa ating mga vlog, alam ko ay hindi naman po tayo perfecto, hindi naman po tayo magaling mag-vlog, share lang po natin yung ating mga pinagdaanan dito sa tindahan natin. So sana ay magiging tuloy-tuloy yung ating pagbablog, pagka-update. Unang-una po tayo ay magiging consistent, kasi kung hindi po tayo consistent sa pagbablog, tulad ng aking shinare, ay hindi po tayo mag-grow. Kung hindi po tayo mag-focus sa ating content, hindi rin po tayo mag-grow. Kung hindi po natin a-actionan yung problema, kung patamad-tamad po tayo, ay hindi po tayo magiging successful na vlogger. So mega shoutout sa lahat ng ating mga OFW dyan, sa lahat mga tindero-tindero dyan, at saka yung mga suki po natin. Bawal muna ngayon ng utang, ay sana po ay maintindihan nyo, kasi lahat po tayo ay dumadaan ng crisis. So mega shoutout po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na vlog po natin ulit. Bye!